May mga matutulis na kuko at nag-aapoy ang mga mata, ang pinuno ng mga balbal na sumumpang babalikan ang sementeryo taon-taon. Tila apoy na bumabalot kay Haring Tandang. Napasigaw si Haring Tandang sa sakit, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Tuwing Nobyembre 1 at 2, ang mga sementeryo sa Pilipinas ay muling nabubuhay. Dumarating ang mga pamilya upang dumalaw sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nag-aalay ng mga bulaklak, kandila at dasal. Ang mga daan patungo sa sementeryo ay puno ng ingay at mga tinda, mga bulaklak, pagkain at laruan para sa mga batang nagsasama ng kanilang mga magulang. Ngunit kasabay ng mga dasal at handog, may mga kwento ng takot at kababalaghan na binabalot ang pagdiriwang ng undas. Sa maliit na bayan ng San Antonio, may isang sementeryo na tinatawag na Campo Santong Itim. Hindi tulad ng ibang mga sementeryo na puno ng liwanag at dasal. Ang sementeryong ito ay kilala sa mga alamat ng kababalaghan at lagim. Ayon sa matatanda, may mga aswang na sumasali sa pagdiriwang ng mga patay, hindi upang mag-alay ng dasal o magbigay galang, kundi upang maghanap ng mga sariwang labi, mga bagong libing, o mga kaluluwang di paganap na tumatawid sa kabilang buhay. Si Angelo, 17 taong gulang, ay matagal nang naririnig ang mga kwentong ito mula sa kanyang lola. Ang kanilang pamilya ay naninirahan malapit sa Campo Santong Itim, at ang kanyang lolo ay isa sa mga bantay ng sementeryo. Bago ito namatay, 5 taon na ang nakakalipas. Simula noon, ang mga kwento tungkol sa mga aswang at kaluluwang hindi mapalagay ay patuloy na naglalakbay mula sa bibig ng mga matatanda patungo sa mga taingan ng mga batang kagaya ni Angelo. Huwag kang lalapit sa sementeryo kapag gabi, madalas ipaalala ng kanyang lola. Hindi lang mga kaluluwa ang naroon. May mga nilalang na naglalakad sa dilim, naghahanap ng katawan at kaluluwa upang kanilang kainin. Subalit sa kabila ng babala, hindi maiwasan ni Angelo ang pagiging kuryos. Ang kanyang lolo, bago ito namatay, ay madalas ikwento na ang mga balbal ay totoong dumadayo sa sementeryo. Pero hindi lamang sila basta-basta kumakain ng patay. May mas malalim na dahilan ang kanilang panggugulo. Isang sumpa na nakabaon sa kasaysayan ng kanilang bayan, at ito'y magbabalik tuwing undas. Bisperas ng undas, abala ang lahat sa paghahanda. Ang mga tao sa bayan ay naglilinis ng kanilang mga puntod. Tinatanggal ang mga damo at inaalis ang mga naipon na alikabok. Subalit, ang mga pamilya ni Angelo ay hindi nakikipagkumpetensya sa ingay ng pagdiriwang. Tahimik sila, tulad ng mga nakaraang taon, dahil naniniwala silang may mga nilalang sa Campo Santong Itim na hindi dapat istorbohin. Ang sementeryong ito ay hindi tulad ng iba. Ito ay isang lugar na puno ng misteryo at takot. Sa kabila ng patuloy na paalala ng kanyang lola, isang gabi, bago sumapit ang undas, nagdesisyon si Angelo na dumaan sa Campo Santong Itim.
Nais niyang alamin ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Binalot siya ng kaba, ngunit kasabay nito'y may matinding kuryosidad. Pagdating niya sa sementeryo, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Wala ang karaniwang ingay ng mga dumadalaw o ng mga nagbebenta sa paligid. Bagkus, ang sementeryong ito ay nabalot ng isang malalim na lamig. Ang mga puno ng akasya sa gilid ay tila yumuyuko at ang mga kandilang naiwan ng mga pamilya ay halos wala ng liwanag. Habang lumalalim ang gabi, mas nararamdaman ni Angelo ang bigat ng lugar. Doon sa pinakaliblib na bahagi ng sementeryo, may nakita siyang isang bagong hukay, mga bulaklak na sariwa pa, at isang puntod na bago pa lamang natakpan ng lupa. Biglang sumaki sa isipan ni Angelo ang mga kwento ng kanyang lola. Mga sariwang libing, sinasabing paborito ng mga aswang, o tawagin na lang natin na balbal. Habang tahimik na nagmamasid si Angelo, may narinig siyang kaluskos mula sa hindi kalayuan. Akala niya'y isa lamang itong daga o baka isang pusa na gumagalugad sa sementeryo. Ngunit nang palapit ang tunog, nakita niya ang isang anino na hindi niya mawari ang anyo. Mabilis niyang hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Sa isang iglap, nakita niya ang isang aninong gumagapang mula sa lupa. Hindi ito isang normal na tao. Ang katawan ay payat, ang mga matay kumikislap sa dilim, at ang bibig ay puno ng matatalas na ngipin. Isa itong balbal. Tila hindi ito nakita ni Angelo, subalit naramdaman niya ang kilabot na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Ang balbal ay lumapit sa bagong hukay. Tila inaamoy ang sariwang lupa. At walang anumang takot na sinimulang hukayin ang puntod gamit ang mga kamay nitong matatalas ang kuko. Hinding-hindi makakalimutan ni Angelo ang eksenang iyon. Ang aswang na gutom na tila isang hayop na naglalaway sa isang sariwang bangkay. Hindi ito basta laman lamang ang habol, kundi tila ang kaluluwa ng bagong namatay ang nais nitong makuha. Nang makita ni Angelo na nagsisimulang maghukay ang balbal, kumaripas siya ng takbo pabalik sa kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Totoo ang mga kwento ng kanyang lola. Ang mga balbal ay hindi kathang-isip lamang. Pagdating sa kanilang bahay, agad na hinanap ni Angelo ang kanyang lola. Lola, totoo nga po, may mga aswang sa sementeryo. Nakita ko sila. Sigaw ni Angelo habang hinihingal. Ano ang nakita mo, apo? May balbal po, Lola. Naguhukay sila ng mga patay. Gusto nilang kainin ang bangkay. Takot na takot ang boses ni Angelo. Ngunit sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, apo. Matagal nang nangyayari ito. Noon pa man, ang Campos Santong Itim ay pinamumugaran ng mga nilalang ng kadiliman. Pero may dahilan kung bakit sila naririto. Nagpatuloy ang kanyang lola sa pagkukwento ng kasaysayan ng kanilang bayan. Ang sementeryong iyon ay itinayo sa isang lugar kung saan maraming pinatay noong panahon ng digmaan. Mga sundalo, mga inosenteng sibilyan, lahat ng namatay doon ay hindi matahimik ang kaluluwa. Kaya ang mga aswang ay natutunan na pumunta sa sementeryo upang makuha ang lakas ng mga kaluluwa na hindi pa ganap na nakakatawid. Ang kanilang sumpa ay bumabalik tuwing undas, sapagkat ito ang araw na ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay ay pinakamahina.
Ano pong magagawa natin, Lola? Kailangan natin ng proteksyon. Huwag kang lalapit muli sa simenteryo kapag gabi. Ngunit bukas, kailangan nating ipaglaban ang mga kaluluwa ng mga yumaong hindi mapalagay. Sagot ng kanyang lola. Pupunta tayo kina Aling Marta at Mang Isko. Sila ay mga matatandang mangkukulam na makakatulong sa atin. Dapat nating palakasin ang proteksyon ng mga libingan bago sumapit ang gabi ng undas. Kinabukasan, si Angelo at ang kanyang lola ay pumunta sa bahay ni Aling Marta, isang matandang albularyo sa bayan, kasama si Mang Isko na isang mambabarang. Kasama nila ang ilan pang matatanda na mula pa sa sinaunang henerasyon ng San Antonio. Dala-dala nila ang mga anting-anting, langis ng nyog na may mga dasal, at mga halaman tulad ng bawang, sambong, at iba pang halamang gamot na magagamit laban sa mga balbal. Matagal ko nang inaasahan ito, sabi ni Aling Marta. Ang mga balbal ay hindi nawawala. Naghihintay lang sila ng tamang oras. Ngunit ngayong gabi ng undas, kailangan natin silang labanan ng buong tapang. Ang bawat kandila at dasal ay hindi sapat upang pigilan sila. Kailangan natin ang mas malakas na proteksyon. Si Mang Isko na tahimik na naghahanda ng mga dahon ng bawang at ang langis ng nyog na dinasalan ay nagsalita na tila boses ng isang propeta. Hindi lamang ito laban ng buhay at patay, kundi laban ng liwanag at kadiliman. Kailangan nating ipagdasal hindi lang ang mga kaluluwa ng mga yumao, kundi pati na rin ang ating mga sarili. Darating sila ngayong gabi at kailangang buo ang ating loob. Sa simenteryo, nagtipon-tipon ang mga matatanda. Dala ang mga anting-anting at mga halamang pangontra. Sinindihan nila ang mga kandilang nabinditahan at binigkas ang mga dasal habang pinabasbasan ang bawat puntod. Si Angelo ay abala sa pagtulong. Dinadala ang mga halamang bawang at mga dahon ng sambong. Itinatali ito sa mga haligi ng simenteryo. Nararamdaman niya ang kaba sa bawat hakbang. Subalit alam niyang ito ang tamang gawin. Pagsapit ng gabi, ang buong simenteryo ay napapaligiran ng mga kandila at anting-anting. Nakatayo si Angelo at ang kanyang lola, kasama ang ilang matatanda sa gitna ng simenteryo. Ang hangin ay malamig at tila nagpapahiwatig ng paparating na dilubyo. Tahimik ang buong lugar, maliban sa mahinang tunog ng mga dasal mula sa bawat sulok. Ang mga kaluluwa ay nagsisimula ng lumapit, sabi ni Aling Marta habang hawak-hawak ang kanyang anting-anting. Nararamdaman ko ang kanilang presensya, ngunit hindi sila mapanatag. May mga nilalang na mula sa dilim na naghahanap ng pagkakataon. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang pagtayo, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga ilaw ng kandila ay tila pinapatay ng isang hindi nakikitang puwersa. Mula sa dilim, muling lumitaw ang mga aninong nakita ni Angelo noong gabi bago sumapit ang undas. May mga matutulis na kuko at nag-aapoy ang mga mata. Narito na sila! Sigaw ni Mang Isko habang binigkas ang mga dasal na pangontra. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng tapang at tila nagmumula sa kalaliman ng lupa. Agad na sumugod ang mga balbal at sa isang iglap, parang hayop silang lumusob sa mga puntod. Ang ilan ay nagtangkang gumapang papasok sa mga bagong libing upang kunin ang mga kaluluwa
ng mga yumaong hindi pa tuluyang tumatawid. Subalit ang mga matatanda, kabilang si Angelo, ay mabilis na humarang, binubuhusan ng langis ng nyug na may dasal at tinatapon ang mga dahon ng sambong at bawang. Ang bawat patak ng langis at bawat hibla ng halaman ay tila apoy sa balat ng mga balbal. Sumisigaw sila ng sakit, ngunit hindi sila basta-basta susuko. Mula sa pinakamadilim na bahagi ng sementeryo, isang napakalaking balbal ang lumitaw. Siya ang tinatawag na Haring Tandang, ang pinuno ng mga balbal na sumumpang babalikan ang sementeryo taon-taon. Ang kanyang anyo ay napakalaki at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula. Mabilis siyang sumugod patungo kay Angelo at sa mga matatanda gamit ang kanyang mga mahahabang kamay upang ipagtapon ang mga anting-anting at proteksyon sa sementeryo. Ang inyong mga dasal at anting-anting ay walang halaga sa akin, sigaw ni Haring Tandang habang ang kanyang mga mata ay tila apoy na nag-aalab sa galit. Matagal ko nang hinahanap ang sementeryong ito upang kunin ang mga kaluluwang dapat nasa akin. Nang makita ni Angelo ang pinuno ng mga aswang, napuno siya ng takot. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang mga aral ng kanyang lola. Naisip niyang hindi sila maaaring sumuko. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo na may palamuting pilak na binasbasan ng langis at tumayo sa harap ni Haring Tandang. Lumayas ka sa sementeryong ito! Hindi mo makukuha ang mga kaluluwa dito! Sigaw ni Angelo habang itinutok ang kutsilyo sa higanting balbal. Ngumisi si Haring Tandang at sumugod kay Angelo. Mabilis siyang umatake. Subalit bago pa man siya makalapit, si Mang Isko ay nagpalabas ng isang malakas na dasal at ang kanyang anting-anting ay lumiwanag ng matindi, tila apoy na bumabalot kay Haring Tandang. Napasigaw si Haring Tandang sa sakit, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Hindi niyo ako matatalo ng ganun lang kadali, ang kanyang sigaw habang pilit na tinatanggal ang liwanag ng anting-anting. Sa isang iglap, kinuha ni Angelo ang pagkakataon. Gamit ang kutsilyong may palamuting pilak, sinaksak niya ito sa puso. Isang malakas na sigaw ang binitawan ni Haring Tandang habang bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho, tila naging abo na dinala ng hangin. Pagod, ngunit nagtagumpay. Si Angelo at ang kanyang mga kasama ay nakahinga ng malalim. Ang kanilang katawan ay puno ng sugat at pagod. Ngunit alam nilang naligtas ang sementeryo, pati na rin ang mga kaluluwa ng mga patay. Pagkatapos ng mga pangyayari, ang Kampo Santong Itim ay naging isang lugar ng kapayapaan. Hindi na bumalik ang mga balbal. Si Angelo, kasama ang kanyang mga kasama, ay nanatiling tagapagbantay ng sementeryo. Ngunit alam nilang ang pinakamalaking laban ay kanilang napagtagumpayan. Habang naglalakad si Angelo sa sementeryo, tinanaw niya ang mga puntod na minsang binantayan nila laban sa mga puwersa ng dilim. Napangiti siya. Alam niyang ngayon ay tuluyan nang nagkaroon ng kapayapaan ang mga kaluluwa. Ngunit sa kanyang puso, naroon pa rin ang paalala ni Kaluming na habang may liwanag, ang dilim ay laging maghihintay. At alam ni Angelo, habang siya'y naglalakad patungo sa mas maliwanag na bukas, na ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng liwanag ay hindi matatapos. Ito ay magpapatuloy hanggang sa susunod na mga henerasyon. Sa baryo ng Bagong Liwanag,
kung saan ang mga bahay ay magkakalayo at napapalibutan ng kakahuyan. Matagal nang umiikot ang kwento tungkol sa isang misteryosong nilalang. Sinasabi ng mga matatanda na may aswang na nakatira sa dulo ng baryo. Sa lumang bahay na matagal nang walang katao-tao. Pero higit sa lahat ng mga kwento, isang bagay ang palaging binabanggit. Ang alagang pusang itim ng aswang. Ang pusang itim daw na iyon ay hindi pangkaraniwang pusa. Ang sino mang nakakita rito sa gabi ay nagkakaroon ng masamang kapalaran. Kaya't ang lahat ng taga-baryo ay iniiwasan ang paglapit sa bahay na iyon, lalo na kapag gumagabi na. Si Elena ay isang dalagang 22 taong gulang na bagong lipat sa baryo. Galing siya sa lungsod at pumunta sa bagong liwanag upang makapagsimula ng bagong buhay bilang guro sa pampublikong paaralan doon. Mahilig siya sa mga hayop, kaya't nang marinig niya ang tungkol sa kwento ng pusang itim, hindi siya natakot. Sa halip, naisip niyang isa lamang itong gawa-gawang kwento upang takutin ang mga bata. Ano naman ang masama sa pusang itim? Tanong niya sa mga kapwa niya guro habang nagkakape. Superstitious lang siguro ang mga tao rito. Hindi superstitious, Elena. Sagot ni Aling Pilar, isang matandang guro matagal nang nagtuturo sa baryo. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang pusa ng aswang ay hindi ordinaryong hayop. Ito ang kanyang mata sa gabi. Kung makita ka nito, alam ng aswang kung nasaan ka. Isang gabi, habang naglalakad si Elena, pauwi mula sa bahay ng isang kaibigan, napansin niya ang isang pusang itim na nakaupo sa tabi ng kalsada. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay tila nagbabaga sa dilim. Uy pusa! Sabi niya habang yumuko upang tignan ito ng mas malapitan. Ba't nandito ka sa dilim? Ngunit hindi gumalaw ang pusa. Tahimik lang itong tumingin sa kanya. Sa kabila ng kakaibang pakiramdam na dulot ng titig nito, nagpasya si Elena na huwag nang pansinin ito. Kinabukasan, napansin niyang parang sinusundan siya ng pusa. Sa tuwing lalabas siya ng bahay, naroon ito, nakaupo sa tabi ng gate o di kaya'y nasa ilalim ng puno. Ay, ano ba ito? Mukhang nagustuhan mo ako ah. Nang ikwento ni Elena ang tungkol sa pusang itim kay Aling Pilar, natakot ang matanda. Elena, iwasan mo ang pusang iyon. Baka siya ang alagang pusang itim ng aswang. Kung patuloy kang susundan niyan, baka mapahamak ka. Aling Pilar, pusa lang yun. Wala namang masamang nangyayari sa akin, di ba? Ngunit habang tumatagal, napansin ni Elena na tila mas nagiging kakaiba ang kilos ng pusa. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, maririnig niya itong nagmamaoy sa labas ng bahay niya. Ang ingay nito ay tila umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Isang gabi, habang nagbabasa si Elena sa kanyang kwarto, may narinig siyang kaluskos mula sa bintana. Nang silipin niya ito, nakita niyang naroon ang pusang itim, nakaupo sa may bintana at nakatitig sa kanya. Napansin niyang may hawak itong kung anong bagay sa bibig nito, isang maliit na supot. Bumaba siya upang tignan ito ng mas malapitan. Ngunit bago siya makarating, tumalon ang pusa at nawala sa dilim. Naiwan ang supot sa lupa. Nang buksan ni Elena ang supot, nagulat siya sa nakita. Isang piraso ng tinik ng isda. May nakaukit na kakaibang simbolo. Dahil sa kuryosidad, nagpasya si Elena na sundan ang pusang itim. Isang gabi, nang makita niya itong dumaan sa kalsada, patungo sa lumang bahay sa dulo ng baryo, sinundan niya ito ng palihim. Pagdating sa bahay, nakita niyang pumasok ang pusa sa sirang pinto. Napansin niya ang kakaibang aura ng lugar, malamig ang hangin at tila masyadong tahimik. Sa likod ng bahay,
may liwanag na nanggagaling mula sa maliit na bintana. Sumilip si Elena at doon niya nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa gitna ng silid. Sa harap nito ay isang altar na may mga kandila at anino ng mga aninong gumagalaw sa paligid. Sa tabi ng altar ay naroon ang pusang itim, tahimik na nakaupo. "Lumapit ka na," biglang sabi ng matanda na tila alam ang presensya ni Elena. Nagulat naman si Elena at umatras. Ngunit biglang humarang ang pusa sa kanyang daraanan. Ang mga mata nito ay tila nagniningning sa dilim at ang buntot nito ay parang handang umatake. "Wala kang dapat ikatakot, iha. Ang alaga ko'y hindi nananakit. Isa lang siyang tagapagbantay." Napansin ni Elena na hindi pangkaraniwang tao ang matanda. Ang balat nito ay tuyot at puno ng kulubot. Ngunit ang mga mata ay tila bata at puno ng lakas. Sino kayo?" "Ako si Luisa, ang tinatawag nilang aswang sa baryong ito." Anong kailangan niyo sa akin?" "Wala akong gagawin sa'yo, iha. Gusto lang kitang bigyan ng babala. Ang baryong ito ay puno ng takot. Ngunit hindi nila alam na mas dapat silang matakot sa kanilang mga sarili." Hindi maintindihan ni Elena ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit bago pa siya makapagtanong, lumapit ang pusang itim sa kanya. Nararamdaman niya ang init ng katawan nito habang humahaplos sa kanyang paa. "Kung hindi ka mag-iingat, ikaw ang magiging susunod na kwento ng takot sa baryong ito." Sa kabila ng takot, hindi mapigilan ni Elena ang magtanong, "Bakit palaging kasama niyo ang pusang iyan?" Ang ngiti ni Luisa ay nagbago, tila ba nagbigay ito ng bahagyang lungkot. "Ang pusang ito ay hindi ordinaryong hayop. Gaya ng sabi nila, siya ang aking anak." Anak? "Natagal ng panahon nang ako'y maging aswang. Isa itong sumpa na dala ng galit at pagkabigo. Ang alagang pusang itim na ito ay ang aking anak na isinumpa rin. Siya ang nagbabantay sa akin upang siguraduhin hindi ako tuluyang maging halimaw." Hindi alam ni Elena kung paniniwalaan niya ang kwento ni Luisa. Ngunit ang titig ng pusang itim sa kanya ay tila nagpapatunay na may mas malalim na kwento sa likod nito. Pag-uwi ni Elena, hindi na siya nakatulog. Ang mga mata ng pusang itim at ang boses ni Luisa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Kinabukasan, napagdesisyonan niyang umalis na sa baryo. Hindi niya kayang magpatuloy sa lugar na puno ng takot at misteryo. Ngunit habang nag-iimpake, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Paglingon niya, naroon ang pusang itim, nakaupo sa kanyang kama. Sa tabi nito ay isang maliit na supot, parehong supot na nakita niya noong una. Binuksan niya ito at sa loob ay naroon ang parehong simbolo. Ngunit ngayon ay may kasamang sulat. "Hindi mo maaaring takasan ang iyong tadhana." Habang nagmamadaling lumabas ng bahay, biglang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Luisa. "Ikaw ang magiging susunod na kwento ng takot." Nang lumingon siya sa salamin, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabago ng kulay at ang kanyang ngiti ay may kakaibang anyo. Naalala niya ang huling haplos ng pusang itim bago siya umalis ng bahay ni Luisa. Sa baryo ng bagong liwanag, isang bagong kwento ang lumitaw. Isang bagong alagang pusang itim ang nakitang gumagala sa gabi. Palaging kasama ng isang misteryosong babae na may kakaibang ngiti. Ang baryo ay muling napuno ng bulong-bulungan. Ngunit sa tuwing magpapakita ang babae at ang pusang itim, lahat ay tahimik.
Walang nagtatangkang lumapit dahil alam nilang ang bagong aswang ay nagbabantay, kasama ang kanyang alagang pusang itim. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa karanasan namin ng aking kapatid. Hindi lang kami magkapatid, matalik din kaming magkaibigan. Araw ng linggo, nagkasundo kami nila mama na maligo sa dagat. Nag-convoy na lang kami dahil hindi kami kasya sa sasakyan nila mama. Dalawa lang kami ni Edna sa sasakyan dahil nagbago ang isip ni kuya at ayaw nang sumama. Si Edna na ang nagmamaneho sapagkat hindi naman ako marunong mag-drive. Nakabuntot kami sa sasakyan nila mama dahil hindi naman namin alam ang beach na gustong puntahan nila papa. Sa daan, marami kaming nakikitang magandang tanawin. Kinuha ko ang dala naming chichirya at nilantakan namin ni Edna. Biglang may puting van ang nag-overtake. Mabuti na lang at naapakan agad ni Edna ang preno. Napamura ako sa sakit dahil nauntog ang ulo ko. Huminto kami sa gilid ng kalsada dahil mukhang na-flat ang gulong. Tinignan namin ni Edna ang gulong sa likuran. At tama nga ang hinala namin. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid, ngulit wala na ang sasakyan nila mama. Bukod pa doon, napakatahimik ng lugar. Wala akong nakitang bahay kahit saan ako lumingon. Edna, natawagan mo na ba sila mama? Oo, pero hindi ko sila makontak, Mika. Walang signal eh. Anong gagawin natin? Nakakatakot pa naman ang aura ng lugar. Wala talaga akong maisip. Buti sana kung may extra tayong gulong. Pumasok na tayo sa kotse. Tiyak, babalik sila mama pag nalaman nila na hindi tayo nakasunod. Lalo pa at nasa atin ang mga pagkain. Madilim na rin naman na eh. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng kotse at kinuha ang mga pagkain. Siya nga pala Edna, wala tayong tubig. Ano lang ang nandyan na pwedeng inumin? Mayroong isang 1.5 na soft drinks. Ito lang ang mayroon tayong pantawid uhaw. Binuksan ko ang bintana ng sasakyan upang makapasok ang natural na lamig ng hangin. Isinuot ko ang headset at nakinig ng mga kanta samantalang naglalaro ng Candy Crush si Edna. Kinalabit ko siya nang matalo siya sa nilalaro. Edna, hindi ka ba natatakot sa lugar na ito? I mean, paano kung may taong biglang susulpot tapos patayin tayo? O di kaya, may mga maligno. Kanina pa ako naghahanap ng bahay na pwede nating pagtanungan kung saan ang talyer. Yan din ang iniisip ko eh. Napakabihira pa ng mga sasakyan na dumadaan. Hindi na namin namalayan na nakatulog kami ni Edna. Naalimpungatan ako nang gisingin niya ako. Nakakunot ang noo na nakatitig ako kay Edna at tinanong kung anong nangyayari. Tinanong niya ako kung may narinig ba ako. Ano bang narinig? Ikaw lang naman ang kausap ko. Pakinggan mo nang mabuti. May narinig akong mga pagaspas sa himpapawid at nang tumingala ako ay may nakita akong parang mga ibon na malalaki. Napakarami nila. At isang direksyon lang ang kanilang pinuntirya. Inutusan ko si Edna na isara ang bintana ng sasakyan. Napapikit ako dahil sa takot. Pagdilat ko ay may nakita akong mga ilaw sa unahan. Nagyakapan kami ni Edna dahil sa tuwa. Napakarami nila at tila nagdadasal. Nang medyo malapit na sila sa amin, doon ko lang nasilayan ang mga ito. Nakasuot ang mga ito ng maitim na damit at may maitim na belo na nakalagay sa kanilang ulo. May dalang mga sulo ang bawat isa. Sa wari ko'y may paradang nagaganap dahil sa mga banner na dala ng dalawa pang tao. Mahigpit ang hawak ko kay Edna, lalo na nang nasa harapan na ng sasakyan ang mga ito. Hindi na nagpatuloy sa paglalakad ang mga nakaitim na tao. Sa halip, nagsilapitan sila sa sasakyan. Pinatay ko ang ilaw ng sasakyan, kaya kinalampag nila ito.
Mapupula ang mga mata nila. Maya-maya, muli kaming nakarinig ng mga pagaspas ng pakpak. Bumalik pala ang mga ibon, pero nabigla kami nang makitang hindi ito ibon, kundi mga tao at wala itong pakpak. Kamay lang ang ginagamit ng mga ito sa paglipad. Tumutulo ang laway na nagsilapitan silang lahat sa sasakyan. Kahit tinted ang salamin ng sasakyan, ay alam ko pa rin na matalas ang paningin ng mga ito dahil tiyak ako sa sarili na mga aswang ang nasa harapan namin. Napasigaw kami ni Edna nang isa sa mga nilalang ang tumulak ng malakas sa bintana. Muntik nang bumaligtad ang sasakyan namin. Pinalibutan nila kami at pinagtulakang hatakin ang sasakyan. Mabuti na lang at hindi nakayanan ng mga ito. Dahil sa puwersa ng mga nilalang, nag-crack ang bintana ng sasakyan at sa isang iglap, nabasag ang salamin sa gilid ko. Nagkalat ang mga bubog sa loob at hinila ako palabas ng bintana ng dalawang babae na nakaitim. Ramdam ko ang kirot sa aking braso. Hinila ako ni Edna papalapit sa kanya. Mabuti na lang at nabitawan ako ng babaeng nakaitim. Pero nag-iwan ng malalim na sugat ang matalas nitong kuko. Nanginginig ang buong kalamnan ko sa takot. Sumiksik kami at hindi ko ininda ang kirot sa aking braso. Isang malakas na kalabog ang aming narinig. Pagtingin ko sa likuran, nakita ko na nabasag na rin ang salamin, malapit kay Edna. Pinagtulungang hilahin ng mga ito si Edna, palabas ng sasakyan. Pinigilan ko siya ngunit malakas ang puwersa ng mga nilalang. Hindi ko napansin na hinila rin ako palabas ng sasakyan. Ramdam ko ang pagbaon ng bubog sa aking likod at umaagos ang pulang likido. Muntik na akong himatayin nang makita ang maraming dugo. Ngunit pinilit ko na hindi manghina upang mailigtas ko si Edna. Saktong paglapat ng likod ko sa lupa ay may narinig akong hampas ng isang latigo sa kinaroroonan ni Edna. Gusto kong tignan kung ano ang nangyayari, ngunit sadyang mahina ang aking pakiramdam. Hinintay ko na lang ang pagsugod ng mga nilalang sa akin. Ngunit ni isa ay wala man lang lumapit sa aking kinaroroonan. Tanging mga atungal lang ang aking naririnig. Tinawag ko si Edna, ngunit wala man lang sumasagot. Kahit hinang-hina ako, ay pinipilit kong idilat ang mga mata. Nakita ko na nakahandusay si Edna. Gumapang ako sa kanyang kinaroroonan. Pinakinggan ko ang dibdib nito. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag nang marinig ko ang pagtibok ng puso niya. Nahimatay pala ito siguro dahil sa takot. Nagsibagsakan ang mga nilalang sa aking tabi. May mga pangil at maitim na balahibo ang mga nilalang. Lumingon ako sa paligid at isang matandang lalaki ang aking nakita. Nakikipagbuno sa mga aswang. Pilit kong iniangat ang katawan ko upang maipasok sa sasakyan si Edna. Pero wala talaga akong lakas. Isang malakas na kalmot ang aking naramdaman sa likurang bahagi ko. Kasabay noon ay narinig ko ang hagupit ng latigo at pag-atungal ng nilalang. Nawalan din ako ng malay at bumagsak sa tabi ni Edna. Iyon ang huling natandaan ko. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid. Hindi ko rin maigalaw ang buo kong katawan. Pumasok si Mama at agad na niyakap ako. Mika, mabuti naman at ligtas ka. Umiiyak na wika ni Mama. Si Edna po, Ma. Ligtas na ang kapatid mo. Hinihintay lang namin ang doktor saka kaililipat sa silid ni Edna. Doon palang nag-sink in sa akin ang nangyari. Tinanong ko si Mama tungkol sa matandang tumulong sa amin. Ngunit wala raw matanda sa pinangyarihan. Nakita lang daw kami ni Edna na nakahandusay sa gilid ng kalsada at wasak ang sasakyan. May mga bakas din ng katawan na nasusunog
sa pinangyarihan na iniimbestigahan pa ng mga pulis. Ano bang nangyari, Mika? Buong magdamag namin kayong hinanap. Nagpatulong na rin kami sa mga tauhan sa resort. Bigla po kasing may van na nag-overtake sa daan, Ma. Tapos, biglang na-flat ang gulong namin. Panay ang tawag ni Edna pero walang signal eh. Dumaan kami sa kaliwa dahil sangang daan ang aming nakita. At may mga bakas ng gulong doon kaya akala namin doon kayo dumaan patungo sa resort. Wala namang sangang daan papuntang resort at saka nakita namin kayo sa pasokang bahagi ng gubat. Nagtatakang tumingin ako kay Mama. Huwag na nating isipin yon. Ang importante, ligtas kayong dalawa ni Edna at hindi na tayo babalik doon. Kailangan niyong mag-undergo ng session dahil may nakitang trauma sa inyong dalawa. Mabuti na lang talaga at ligtas kayo. Tumango ako kay Mama. Hindi na ako nag-usisa pa. Tama, ito ang importante. Ligtas kaming dalawa ni Edna. Si Alma ay buntis sa kanyang 8 buwan. Ngunit sa halip na puno ng saya ang kanyang pagdadalang tao, puno ito ng hinagpis at lungkot. Iniwan niya ang kanyang asawa matapos malaman ang kanyang pagtataksil. Ang kanyang asawa ay hindi lamang nangaliwa, niloko rin siya at kinalimutan ang kanilang magiging anak. Sa kawalan ng direksyon at layunin, sumakay si Alma sa isang jeep na papunta kung saan-saan. Gusto lamang niyang makalayo sa lahat ng problema. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad siya sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan. Isang lugar na hindi nakikita sa mga karaniwang mapa. Ang baryo ay tinatawag na San 11, isang tahimik ngunit tila kakaibang komunidad. Pagdating ni Alma sa baryo, siya ay sinalubong ng ilang residente. Ang kanilang mga ngiti tila matamis, ngunit may kung anong kakaiba sa kanilang tingin. Anong ginagawa mo sa lugar namin, Iha? Tanong ni Aling Feli, isang matandang babae na may bahid ng pag-aalala sa boses. Gusto ko lang pong makapagpahinga, kahit saglit lang. Sagot ni Alma habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nako, buntis ka pa naman. Mabutit makapagpapahinga ka rito. Tahimik ang lugar namin, Iha. Sagot ng matanda. Isinama si Alma sa bahay ni Aling Feli. Ang bahay ay luma, ngunit maayos. At amoy kahoy at mga halamang gamot ang paligid. Inalok siya ng pagkain at isang baso ng mainit na sabaw upang maibsan ang pagod. Salamat po. Ngunit habang kumakain, hindi niya napigilang mapansin ang kakaibang tingin ng ilang residente na nakadungaw sa bintana. Ang kanilang mga matay tila nakatuon sa kanyang tiyan. Habang tumatagal si Alma sa baryo, napansin niya ang hindi maipaliwanag na katahimikan nito. Walang tumatahol na aso, walang tilaok ng manok, at walang ingay mula sa mga bata. Ang tanging maririnig sa gabi ay ang malalakas na ihip ng hangin at ang pagkaluskos ng mga dahon. Napakatahimik naman dito, wika ni Alma kay Aling Feli. Sanay na kami sa ganyan, Iha. Wala nang masyadong naglalakway dito eh. Sagot ng matanda. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Ngunit sa kabila ng mga sinasabi ni Aling Feli, hindi maalis ni Alma ang pakiramdam na siya'y minamasdan. Sa unang gabi niya sa baryo, nagkaroon si Alma ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng kagubatan, nakatayo sa harap ng isang malaking puno. Sa paligid ng puno ay may mga nakamaskarang tao na tila nagdadasal.
Ang kanilang mga mukha ay hindi maaninag, ngunit ang kanilang mga kamay ay nakaturo sa kanyang tiyan. Ang bata, ang dugo niya ang kailangan. Nagising si Alma na pawisan at agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Malakas ang tibok ng kanyang puso at naramdaman niya ang kakaibang lamig sa kanyang paligid. Kinabukasan, habang naglalakad si Alma sa baryo upang maghanap ng sariwang hangin, napansin niyang halos lahat ng residente ay hindi umiimik kapag dumadaan siya. Sa halip, nakatitig lamang sa kanya, lalo na sa kanyang tiyan. Magandang araw po, bati niya sa isang lalaki na nagbubungkal ng lupa. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, bigla itong tumayo at mabilis na umalis na parang natatakot sa kanya. Nang dumating siya sa maliit na tindahan sa baryo, napansin niya ang kakaibang mga paninda, mga halamang gamot, asin na parang dinurog sa kamay, at mga bote ng kung anong likido na may malalakas na amoy. Ano pong meron dito? Tanong ni Alma sa tindera. Mga panlaban yan, iha. Sagot nito na may ngiting pilit. Sana'y hindi mo na kailanganin. Sa pagsapit ng gabi, muling nakaramdam si Alma ng kakaibang presensya sa paligid. Sa labas ng bintana ng bahay ni Aling Feli, may narinig siyang mahihinang yabag na tila naglalakad paikot sa bahay. May tao po yata sa labas. Wala yan, iha. Hangin lang yan. Sagot ni Aling Feli, ngunit halata sa kanyang mukha ang kaba. Pagkatapos ng ilang minuto, may narinig silang mahihinang kaluskos sa bubong. Sa takot, yumakap si Alma sa kanyang tiyan. Ano po yun? Basta't huwag kang lalabas, iha. Ligtas ka rito sa loob. Kinabukasan, nagpasya si Alma na magtanong kay Aling Feli tungkol sa mga nararamdaman niya. Aling Feli, may kakaiba po talaga sa baryo na ito. Ano po ba ang nangyayari? Tumahimik ang matanda. Tila nag-iisip kung sasabihin ang katotohanan. Sa huli, napilitan siyang magsalita. Iha, ang baryo namin ay nilulugaran ng mga aswang. Matagal na. Hindi namin sila nakikita, ngunit nararamdaman namin sila. At kapag may buntis na napapadpad dito. Tumigil siya, tila ayaw tapusin ang kanyang sasabihin. Kapag may buntis? Tanong ni Alma, pilit na pinipigilan ang takot. Iyon ang gusto nila, ang laman ng sinapupunan. Sila'y nagkukubli bilang tao sa araw, ngunit sa gabi, huwag kang magpapaniwala sa kanilang ngiti. Sa sumunod na gabi, nagising si Alma sa malalakas na kaluskos sa paligid ng bahay. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang may ilang anino na paikot-ikot sa labas. Aling Feli! May tao po sa labas! Mabilis na kumilos si Aling Feli. Kinuha niya ang isang supot ng asin at isinaboy ito sa pinturang pintana. Huwag kang lalapit sa kanila. Biglang may kumalabog sa bubong. Ang lakas ng ingay ay nagpatigil kay Alma. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo habang nakatitig sa kisame. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Isang lalaki, si Mang Remy, na isa sa mga residente ang biglang pumasok. Lita, handa na kami! Sabi nito, ngunit nang makita nito si Alma, biglang nag-iba ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay namula. At ang kanyang mga kuko ay humaba. Aling Feli! Siya ang aswang! Sigaw ni Alma. Alma, kunin mo ito! Sigaw ni Aling Feli.
Iniabot ang isang punyal na may bahid ng langis. Gamitin mo ito sa kanya. Nagsimula ang matinding labanan sa loob ng bahay. Sinubukan ni Alma na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang punyal. Ngunit malakas ang halimaw. Sa tulong ni Aling Feli, nagawa nilang sugatan ito sa leeg, dahilan upang ito'y maglaho. Ngunit sa kanilang paniniwala na tapos na ang laban, biglang sumulpot ang mas maraming anino sa labas. Ang buong baryo pala ay pugad ng mga aswang at lahat sila ay nagtipon upang kunin si Alma. Alma, tumakas ka na! Sigaw ni Aling Feli habang binubuksan ang isang pintuan patungo sa likod ng bahay. Pero paano po kayo? Tanong ni Alma habang umiiyak. Huwag mo na akong intindihin. Ang mahalaga ay makaligtas ang anak mo. Sa tulong ng liwanag ng buwan, tumakbo si Alma sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang katawan ay pagod na, ngunit ang kanyang kagustuhang iligtas ang kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Habang tumatakbo, narinig niya ang mga halimaw na sumusunod sa kanya. Ang kanilang mga hiyaw ay nakakatakot at nagpapabilis ng kanyang puso. Sa wakas, narating ni Alma ang hangganan ng baryo. Sa huling sandali, bago siya abutan ng mga halimaw, biglang lumiwanag ang langit. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kagubatan, dahilan upang maglaho ang mga aswang sa apoy. Nakaligtas si Alma, ngunit ang baryo ng Sanlabing Isa ay naiwan sa likod bilang alaala ng isang lugar na puno ng misteryo at kasamaan. Isang buwan matapos ang pangyayari, isinilang ni Alma ang kanyang anak, isang malusog na sanggol na tila nagdala ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Ngunit kahit nakaligtas siya, hindi na niya malimutan ang mga mata ng mga aswang, mga matang nagbabanta na parang nagsasabing, hindi pa ito tapos. Kailangan kong kumain ng dinuguan. Kailangan kong kumain ng dinuguan. Dinuguan! 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 Grabe, kawawa naman siya. Anong hayop kaya ang gumawa nito? Wakwak ang tiyan. Hindi hayop ang gumawa niyan, kundi aswang. Ang bayan ng San Miguel ay isang tahimik na lugar na kilala sa masasarap na pagkain, lalo na sa dinuguan. Bawat pista, ang mga tao ay nagkakaisa upang magluto ng pinakamalalasa at pinakamalalaking kaldero ng dinuguan. Isa sa pinakakilalang gumagawa nito ay si Aling Lita, na may sikat na karinderya sa baryo. Ngunit isang taon ang nakalipas. Sa gitna ng kasiyahan ng pista, biglang nagbago ang takbo ng lahat. Nagsimula ang isang serye ng kakaibang pangyayari. Mga nawawalang hayop, dinugo ang kaldero na tila hindi galing sa baboy, at isang misteryoso na babago sa buhay ng bayan, magpakailanman. Luto na ang dinuguan. Hala, lumapit na kayo. Masayang sigaw ni Aling Lita habang inaanyayahan ang mga tao sa plaza. Ang amoy ng bawang, suka at dugo ay pumuno sa hangin, nagdulot ng pananabik sa mga residente. Si Tomas, ang pinakamatakaw sa bayan, ang unang lumapit. Aling Lita, isang plato nga. Lagi naman ikaw ang panalo sa pagluluto nito. Sabi niya habang nag-aabot ng 20 pesos. Habang kumakain si Tomas, napansin niya ang kakaibang lasa ng dinuguan. Parang mas matamis ngayon, pero masarap. Tumawa naman si Aling Lita.
Abay, syempre naman. Lihim ng pamilya namin yan. Grabe, ang sarap. Kain lang ng kain, iho. Ngunit, hindi alam ng lahat. Sa kalaliman ng gabi, may lihim si Aling Lita na hindi nila kailanman iisiping matuklasan. Kinabukasan, si Mang Cardo, ang nag-aalaga ng mga baboy sa dulo ng baryo ay nagtataka. Ang baboy kong si Pulot, nawala na naman. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sa nakaraang linggo, 3 baboy na ang nawala sa kanyang kulungan. Ang mas nakakagulat, walang kahit anong bakas ng pagnanakaw. Walang sirang bakod, walang kalusko sa gabi. Lumapit si Mang Cardo kay Aling Joan upang magtanong. Aling Joan, baka nabili mo ang aking baboy nang hindi ko nalalaman. Ay, Mang Cardo, hindi naman ako bumibili sa inyo kumakailan. Pero kung gusto mo, iluluto ko yan kung mahanap mo ulit. Nagkibit balikat si Mang Cardo, ngunit ramdam niya na may mali. Pagkalipas ng 3 araw, nagising ang bayan sa nakakagimbal na balita. Si Tomas, ang masugid na tagahanga ng dinuguan ni Aling Lita, ay natagpo ang patay sa kanyang kubo. Ang kanyang katawan ay duguan at ang kanyang tiyan ay tila sinira mula sa loob. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid. Lahat ay takot na takot. Sino kaya ang may gawa nito? Tanong ni Aling Clara na mukhang mas lalong tumanda sa takot. Ayos lang ba kayo kagabi? Tanong ng tanod sa pamilya ni Tomas. Oo, normal lang siya. Kumain pa nga siya ng dinuguan sa pista bago umuwi. Sagot ng kanyang asawa. Biglang kumalat ang bulong-bulungan. May nagsasabing hayop ang umatake kay Tomas. Ang iba na may nagbibiro tungkol sa mga alamat ng aswang. Ngunit si Mang Cardo ay may ibang hinala. May kinalaman kaya siya dito? Kinagabihan, si Mang Cardo ay sinadyang pumunta sa karinderya ni Aling Lita upang magmasid. Napansin niyang ang malaking kaldero ng dinuguan ay patuloy na nakasalang kahit wala namang maraming tao na bumibili. But parang laging may bago kang dinuguan na Aling Lita. Ay, Mang Cardo, mabilis kasing maubos. Alam mo naman, paborito ng lahat. Napapansin ko nga, Aling Lita. Masarap ka talaga magluto, ano? Abay, syempre naman. Ngunit napansin ni Mang Cardo ang kakaibang amoy na nagmumula sa kaldero. Hindi ito amoy ng karaniwang dinuguan. Ang baho nito ay tila may halong amoy ng nabubulok na laman. Sigurado ko bang baboy yan, ha? Tanong ni Mang Cardo na may halong biro, ngunit ang tingin niya'y puno ng hinala. Abay, oo naman, Mang Cardo. Ano pa bang inaasahan mo? Karning baboy lang naman ang karne ko sa dinuguan. Hindi na kumibo si Mang Cardo at nagpaalam na lang na siya'y may pupuntahan lang sa kabilang baryo. Sa kalaliman ng gabi, habang natutulog ang buong bayan, isang malakas na sigaw ang nagpagising sa lahat. Tulong! Tulungan niyo po kami! Nagsilabasan ang mga tao. Doon nila natagpuan ang isang bata. Siya ay sinilo. Naduguan ang kamay at nanginginig sa takot. Nila, ano bang nangyari? May nakita akong may kumakain ng tao. May aswang po. Abay, sigurado ka bang bata ka? Baka naman pinagloloko mo kami, ha? Umiling ang bata at itinuro ang direksyon ng karinderya ni Aling Lita. Ngunit nang pumunta ang mga tao, sarado na ito at walang kahit anong bakas ng dugo. Panaginip lang siguro yan ng bata.
sabi ng isang residente. Ngunit si Mang Cardo ay lalong nagduda. Naghihinala na siya kay Aling Lita. Lalo na nang maamoy niya ang mabahong amoy sa dinuguan nito. Pakiramdam niya, may itinatago ang ginang at kailangan niya itong malaman. Kinabukasan, si Mang Cardo ay nagdesisyong magmasid sa karinderya. Sa tulong ng ilang tanod, lihim nilang binantayan si Aling Lita habang nagluluto. Nagugutom lang ako sa naaamoy ko eh. Manahimik ka nga dyan. Mukha ka talagang pagkain. Nakakagutom yung amoy eh. Maya-maya, nakita nilang may inilabas si Aling Lita mula sa likod ng kanyang bahay. Isang malaking sako na halatang mabigat. Anong laman yan, Aling Lita? Mga tira-tira lang sa karinderya. Itatapon ko sana. Sagot ni Aling Lita na parang kalmado ngunit halata ang tensyon. Talaga bang tira-tira yan? Kayo, tignan nyo kung ano ang laman ng sako. Binuksan ang sako at doon tumambad ang pira-pirasong laman ng tao. May mga kamay, paa at bahagi ng katawan na halatang hindi galing sa hayop. Teko, katawan ng tao to ah. Putik! Mang Cardo, tao nga. Agad na dinakip si Aling Lita at dinala sa presinto. Habang siya ay nasa presinto, bigla siyang tumawa ng malakas na parang nawalan ng katinuan. Hindi niyo naiintindihan. Kailangan ko ng dugo. Kailangan ko ng laman. Ayon kay Aling Lita, hindi siya nagsimula bilang isang halimaw. Isang gabi, habang nagluluto ng dinuguan, nakakita siya ng isang matandang babae na naghahanap ng pagkain. Pinakain niya ito at bilang gantimpala, binigyan siya ng kakaibang kapangyarihan. Ang kakayahang gawing pinakamasasarap na putahe ang anumang lutuin. Basta't ang pangunahing sangkap nito ay laman at dugo ng tao. Kinabukasan, nagising ang mga tanod sa presinto at natuklasang wala na si Aling Lita. Ang rehas ng kanyang selda ay nakasarado pa rin, ngunit ang sahig nito ay puno ng dugo. Saan siya napunta? Tanong ng hepe. Habang nag-uusap ang mga tao, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Aling Lita! Naglunsad ng paghahanap ang buong bayan. Sa kagubatan, natagpuan nila ang isang malaking kaldero na puno ng dinuguan. Ang amoy nito ay mas masangsang kaysa dati. At sa paligid nito ay may mga buto ng tao. Sa dilim ng kagubatan, biglang lumitaw si Aling Lita. Ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang kanyang mga mata ay pula. At ang kanyang mga kamay ay puno ng mahabang kuko. Kayo, ang susunod na sangkap sa dinuguan. Habang tumatakbo ang mga residente, tumayo si Mang Cardo sa harapan ni Aling Lita. Hawak ang isang itak. Hindi mo na madadagdagan ng biktima mo, Lita! Nagkaroon ng matinding laban. Sinubukan ni Mang Cardo na saksakin si Aling Lita, ngunit mabilis itong umilag at sinugatan siya sa balikat. Sa huling sandali, gamit ang lakas na natitira, sinindihan ni Mang Cardo ang langis na dala nila at itinapon ito sa kaldero. Hindi! 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 Ang apoy ay mabilis na kumalat at si Aling Lita ay nasunog kasama ng kaldero ng dinuguan. Hindi! Pagkatapos ng insidente, bumalik ang katahimikan sa San Miguel. Ngunit ang alaala ng nangyari ay nanatili sa bawat residente. Ang karinderya ni Aling Lita ay iniwan na lamang na nakatiwangwang at walang sino man ang naglakas loob na lapitan ito. Ngunit sa isang gabi ng dilim at ulan,
Isang estranghero ang dumaan sa bayan. Pumasok siya sa lumang karinderya at nag-iwan ng isang kaldero bago umalis. Kinabukasan, naamoy ng mga tao ang isang bagay na pamilyar. Dinuguan ba yun?